So mag-umpisa na tayo ng ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 3, Saturday. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Corinthians 10:4, Ephesians 6:12. For the weapons of our warfare are not fleshly, but powerful before God for the overthrowing of strongholds. For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. O ito, yung topic natin ngayon ay labanan. No, na kailangan maintindihan natin na ang eklesiya naririto sa lupa ngayon upang makipagdigma sa kaaway ng Diyos. So yan ay isa sa mga responsibilidad na binigay ng Diyos sa eklesiya. So, ang ulo si Kristo nasa sangkalangitan. Ang kanyang katawan nandito sa lupa upang makibaka. Kaya lahat ng mga believer na nasa loob ng buhay eklesiya, kailangan maintindihan natin na isa sa komisyon, atas na binigay sa atin ay ang makibaka sa kaaway ng Diyos. At sinasabi sa atin na ang ating pakikibaka ay hindi sa laman, hindi sa dugo at laman, kundi ito ay laban sa mga pamunuan, laban sa mga otoridad, laban sa makasanlibutang pamunuan ng kadiliman, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa sangkalangitan. So yan ang pinupuksa natin ngayon. Hindi nakikita, pero umiiral, at totoong tayo ay nasa baka sa panahon na ito. Amen. In John 12-16, Satan is spoken of as a ruler of this world 3 times. Presently, he is the ruler of this world, and the nations of this world are his domain. In the millennium, he will be bound and cast into the abyss. Before that time, the church is on the earth to curb the activities of Satan. Amen. So, etong panahon na ito, si Satanas ang Panginoon ng sanlibutan. Kasi yan ay binigay sa kanya noong pre-Adamic. Hindi pa siya Satanas noon. Siya ay si Lucifer, ang pinuno ng mga anghel. Mataas ang ranggo. At pwede natin sabihin sa buong sansinukob, siya ang pinakamataas na ranggo. At ang sanlibutan ay binigay sa kanya upang pamunuan niya. Subalit nung siya ay magrebelde laban sa Diyos, hindi naman inalis ang kanyang katungkulan sa sanlibutan. Siya pa rin ang pinuno ng sanlibutan. Kaya ito ay binanggit sa John 12:16 hanggang 16, 3 beses. So yan ang posisyon ni Satanas ngayon. Sapagkat siya ay ang namumuno sa sanlibutan, yung mga bansa ngayon, yung mga bansa sa sanlibutan, ay kanyang pinamamahalaan. At syempre, para magawa niya yan, ginagamit niya yung mga namumuno sa mga bansa ngayon. Kaya magulong mundo Kasi yung mga namumuno ay magulo sapagkat sila ay ginagamit ni Satanas. Di ba? Maraming kaguluhan, maraming digmaan, maraming away, maraming mga kamkaman, nangangamkam. At yan ang sitwasyon ng mundo ngayon. Sapagkat ang buong sansinukob ay nasa ilalim ng kapamahalaan ni Satanas. Subalit pagdating ng millennium, ang millennium ay tumutukoy sa
1,000 taong paghahari ni Kristo na isasagawa niya dito sa buong sankalupaan sa kanyang ikalawang pagbabalik. So sa pagbabalik ni Kristo, siya ay maghahari ng 1,000 taon. Yan ay millennium o tinatawag natin millennial kingdom. Yan ang millennial kingdom. At sa panahon ng paghahari ni Kristo, si Satanas ay ibibilanggo sa abyss ng 1,000 taon din. So yun ang kanyang pwesto sa panahon ng millennial. Siyempre sa panahon ng millennial, walang kalaban. Nakatiklop ang kalaban. Kaya yan ay isang paghahari ni Kristo sa isang mapayapang sitwasyon. Iiral sa panahon na yan ang katwiran, no, ang paghahari ni Kristo, ang kabanalan niya, no, at siya ang maging Panginoon ng buong sangkalupaan. At syempre, yung mga overcomer, yan naman yung mga makakasama niya bilang kasamang hari na maghahari din sa loob ng 1,000 taon. Walang labanan dyan. Amen. The prayer of the church is the most effective means of curbing Satan. The church is a miniature of the kingdom. Any place that manifests God's authority is a place where the kingdom is realized. Amen. So binanggit dito, yung panalangin ng eklesiya ang pinaka-epektibong bagay sa pagsugpo kay Satanas, pagrerenda kay Satanas, sa ilalim ng kontrol. No, kaya ang eklesiya, isa sa pinaka-epektibong bagay laban sa kaaway na pwede niyang gawin ay ang manalangin. Ito yung tinatawag na prayer ministry of the church. Ang lakas niyan. Bagamat tayo nananalangin sa pang-individual na buhay natin, subalit pag ang mga kapatid nagsama-sama, no, at ni-represent nila ang eklesiya at sila ay nanalangin ng ministeryo ng panalangin ng eklesiya, napaka-powerful yan. Kaya niya na i-curb si Satan, rendahan itong masamang isa. Hindi ko alam kung anong ginamit niyang word dyan. No? Amen. It is our responsibility to put a halt to Satan's will. Halt. Ibig sabihin, pahintuin. No? Ang mga will ni Satanas, kayang pahintuin ng panalangin. Kayang iparalisaduhin. Pinaparalyze ng panalangin ng eklesiya ang mga gustong gawin ni Satanas. Amen. So, wherever the church is, Satan's authority will retreat. The church is on the earth to perpetuate and manifest Christ's victory, stand over Satan. So sa isang banda, yung panalangin natin, kaya niyang pahintuin lahat ng mga gustong gawin ni Satanas. Gusto niyang gawin, pero hindi niya magagawa kapag nananalangin ang eklesiya. Napapahinto, napaparalyze. Siya mismo na igagapos. No? Siya mismo ay nailalagay sa isang sitwasyon na wala siyang magawa. Ganun ka tindi ang panalangin ng eklesiya. No? At sa pamamagitan din ng panalangin, na isa sa gawa ng Diyos, okay, ang kanyang layunin at naihahayag ang tagumpay ni Kristo, no, laban kay Satanas. Amen. So today's reading na ako. The church has a great responsibility on the earth today. On the negative side, the church has to subdue the power of darkness and continue the warfare that Christ waged against Satan. Amen. So yung eklesiya ngayon, no, eklesiya na umiiral ngayon, ang sa negatibong bahagi, okay, kaya niyang supilin, supilin, okay, ang kapangyarihan ng kadiliman.
No? At siya ang magtutuloy sa digmaan na inumpisahan ng Panginoon nung siya ay nasa lupa pa laban kay Satanas. No? At ito ay pinagpapatuloy ng Eklesiya ngayon. Amen. On the positive side, the church brings God's will to earth. Wherever we are, we should stand firm. When we read the daily news, we can find where the enemy is working and we should render proper opposing prayer. Yan. So, okay naman mag-update ng mga news ngayon. So, ito hindi lang basta prayer na maliliit. No? Sapagkat si Satanas ay gumagawa sa buong mundo, sa buong sanlibutan. No? At itong mga negatibong bagay sa mundo, nakikita natin sa balita. Sa balita. At kapag yung mga balita ay mga kaguluhan, sigurado si Satanas gumagawa dyan. No? Kaya i-oppose natin yung mga gawa niya. Isa sa mga responsibilidad ng Eklesiya, no, ay ang ayusin ang gulo sa mundo sa pamamagitan ng panalangin. Huwag natin isipin na hindi natin kayang kontrolin ang mundo. Kaya natin. At si Satanas nagdadala ng kaguluhan, subalit ang panalangin ng mga banal ng Eklesiya, mas malakas yan kaysa sa gawa ng masamang isa. At syempre, kaya naman tayo nananalangin para sa kapayapaan, katiwasayan sa mundo, ay ito ay alang-alang sa mga banal na umiiral sa mundong ito. No, dahil sa mga banal na naglilingkod sa Panginoon, tumatayo bilang patutuo ng Panginoon, kailangan din natin ng mainam na kapaligiran. No, at ito ay pine-prepare natin sa pamamagitan ng pagsasalangsang, no, sa gawain ng masamang isa. Kasi si Satanas, nagdadala siya ng gulo sa mundo para pinsalain ang gawain ng Panginoon, no, at pighatiin ang mga banal, no, magdala ng mga salot, ng mga kung ano-anong gulo, digmaan, no, sa mundo. At lahat ng yan ay pwede nating sansalain. No? Pwede nating pahintuin. Pwede nating supilin lahat ng gawa ng masamang isa. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng panalangin. Amen. So, our prayer must be powerful before God in order to oppose the power of darkness. Before we can reign in the future, we have to learn to rule over everything today. We rule over the thrones on earth by the throne in heaven. Believers fail because they have not exercised their authority. They have not prayed to reign over the political events. Yung pinapakita sa ating powerful na prayer dito ay prayer with authority. No, na ang ibig sabihin, ang prayer natin ay nanggagaling sa trono ng Panginoon. So, malakas na prayer yan. Kasi may authority yan eh. Ang authority ay isang puwersa, isang kapangyarihan, no, na tumatalo, dumadaig, no, nagsusupil sa gawa ng masamang isa dito sa mundo. Kaya pag sinabi nating prayer with authority, hindi ka nakikiusap, kundi para bagang dinadala mo yung autoridad. Nagsasalita ka ng mga salita, hindi lang na humihingi, kundi mga panalangin na merong autoridad, merong pag-uutos, pag-aatas. Di ba? Katulad na sinasabi ng Panginoon, pag may pananampalataya ka, kaya mong utusan yung bundok na lumipat sa kabila. Ano yan? Authority yan. Ibig sabihin, kapag ang prayer mo ay authoritative prayer, punong-puno yan ng puwersa. Lalo pag ang ating
panalangin ay laban kay Satanas, pinakamagandang prayer ay prayer of authority. Di ba? Kung minsan sinasabi mo, lumayas ka, Satanas. Umalis ka rito. Huminto ka dyan. No, tumahimik ka. So yung mga ganyang klaseng prayer ay mga prayer na nag-uutos at mga prayer na nanggagaling sa trono. Kaya kailangan matuto rin tayo ng mga panalangin na mayroong autoridad. Amen. As soon as we see the devil's power or work, we should exercise our authority to pray. If there were no Christian on earth today, the world would be like hell. We have to learn to exercise the overcoming authority of Christ to rule over the power of darkness. Oh. Overcoming authority of Christ. Ang authority ay si Kristo eh. No? At yung authority na yan ay ibinahagi niya sa eklesiya. Hindi ba? Sabi ng Panginoon, ang inyong gapusin sa lupa, gagapusin din ng sangkalangitan. Ang inyong kalagan sa lupa, kakalagan din ng langit. No? Yan ay pagkalag, pagtali, no? Pagbukas. No? So lahat ng ito ay mga panalangin na may authority. At tandaan natin, sinabi ng Panginoon, lahat ng autoridad binigay na sa Kanya. Nung siya ay namatay, nabuhay na muli, ibinigay ng Diyos ang autoridad kay Kristo. At itong autoridad na ito at kapangyarihan, ibinahagi niya sa eklesiya. No, hindi lang power. Power, meron tayo. Diba, sinasabi natin, yung mga na-attain, nakamit ni Kristo, na daanan niya, na kamit niya, no, ay ipinasa niya sa eklesiya, na transmit sa eklesiya. Kasama dyan yung kanyang autoridad. Amen. So everyone in this world is a captive of Satan. But God wants the Christians to recapture the captives through the gospel and win them back to God's side. When God wins one more person, Satan has one less person. 1 Timothy 2:4 says, "Who desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth." Amen. So, ano naman sinasabi rito? So, isa sa pinagkatiwala ng Diyos sa eklesiya ay ang ebanghelyo. Ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao. At itong ebanghelyo, ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagpipreach ng ebanghelyo, ipinagkatiwala niya sa eklesiya. No? Kaya ang ebanghelyo ginagamit natin upang sagipin ang mga bihag ni Satanas. Kaya sa Biblia, binigyan tayo ng pagsasalarawan ng Diyos eh. No, sinabi niya yung isang bahay na malaki. Sabi niya, marami mga bihag doon. Yung mga bihag ay naging mga ari-arian ng malakas na tao na walang iba kundi si Satanas. Ngayon sabi niya, para makuha mo yung mga treasure na yan, dapat gapusin yung malakas na tao. No? Kaya isa sa panalangin na tinuro ng Panginoon, no, utusan siya na gapusin ang malakas na tao. Bakit ba tinatawag si Satanas na malakas na tao? Sapagkat siya ay mas malakas kaysa sa atin. Kung tayo, hindi natin siya kaya. Pero merong isang mas malakas kaysa sa kanya. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang panalangin natin, sinasabihan natin ang Panginoon na igapos itong malakas na tao upang yung mga bihag niya ay mapalaya, no, maging bihag na ng Panginoon. Ang bihag ni Kristo ay ni Satanas sa pamamagitan ng ebanghelyo ay napapalaya.
No? Kaya tuwing may naliligtas, bawas yan sa kanya. Pag may isang naligtas, nabawasan siya ng isang kayamanan. No? So, ganun yung pagsasalarawan. This shows that the gospel is part of God's will. God delivers men with the purpose of saving them to the extent that God's authority can be fully manifested through them. God wants us to preach the gospel and through it to carry out His will. Those who do not open their mouths and do not testify for God have failed to uphold God's will. Amen. So, open your mouth. Testify. Preach. Di ba? Ipangaral ang ebanghelyo. Ibalita ang ebanghelyo. So, yan ay sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga bibig. Kaya sinasabi niya, yung mga ayaw magbukas ng bibig, no, para magpatotoo, sabi niya, binibigo nila, okay, ang gusto ng Diyos. No, binibigo nila. So, huwag nating biguin ang kagustuhan ng Diyos. Sabi sa atin, ninanais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at matamo ang buong katotohanan. No, God desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth. God desires. Gusto yan ng Diyos. No, na iligtas lahat ng tao. Pero, itong paraan ng pagliligtas ay pinasa niya sa eklesiya, sa atin ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, go therefore, disciple the nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Genuine prayer is a joint labor with God to bring His kingdom to the earth and to carry out His will on earth. Hence, prayer is nothing less than a spiritual battle. Prayer overturns the power of darkness and opens the way for God's will to be executed on earth. Amen. So, paulit-ulit ang panalangin. No, kaya, ang eklesiya, okay, ay ang puwersa ng gawain ng Diyos. No, sapagkat ang eklesiya ay nananalangin. No, kung ang eklesiya ay hindi mananalangin, magiging maliit ang kanya silbi sa Diyos. Kaya isa sa pinakamatinding silbi ng eklesiya, no, ay ang kanyang pananalangin. No? So kung siya ay nananalangin, sabi rito, siya ay nakikipag-joint labor with God. Ang ibig sabihin, nagiging co-worker siya ng Diyos, kasamang gumagawa ng Diyos. No? At ito ay para maisagawa ang layunin ng Diyos na dalhin sa lupa ang kanyang kaharian. Amen. Amen. So we are above the world. We do not belong to this world. Through the cross, God delivered us out of this world unto Himself and His will. We should not belong to this world. If we should not return to the realm of Satan. Amen. So pinag-uusapan yung world kanina, binanggit natin na ang world o sanlibutan, okay, ay pinaghaharian ni Satanas. Kaya dapat wala ka sa sanlibutan. Sapagkat kung ikaw ay nasa sanlibutan, paghaharian ka ni Satanas. Diba? Kaya sa Biblia, sabi diyan, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Sapagkat kung inibig mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. So ang mga Kristiyano, bagamat nandito sa lupa, tayo ay hindi mga taga-sanlibutan. Sa pamamagitan ng krus ng Panginoon, nilabas na niya tayo sa sanlibutan. Kaya hindi tayo para sa sanlibutan. Nang ibig sabihin, hindi mo dapat
gawing Diyos ang sanlibutan. Huwag mo siyang mahalin. Huwag kang mabuhay sa luxury ng world. Huwag mong gamitin ang sanlibutan para paligayahin mo yung sarili mo. Dapat tayo ay mga taong naibukod mula sa sanlibutan. Nabubuhay lang tayo dito sa lupa para umiral. No? Yung mga kailangan natin, yun lang naman ang dapat na tamuhin natin. Yung mga hindi mo kailangan, hindi mo naman kailangan bilhin. No? Hindi ka bumibili ng mga bagay para maging pagtatamasa, kundi para sa kailangan lang natin. Pagkain, o kailangan mong sasakyan, bahay, lupa, damit. No? Pero wag nating gawin ang mga bagay na yan, no, upang gamitin sila para sa mga luho ng laman. Pag ganyan, magiging makasanlibutan tayo, no, at tayo ay mapapailalim sa pamamahala ni Satanas. No, kaya yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, dapat hindi sanlibutan. Dapat ang Panginoon. Amen. Amen. Okay, so, once we are not of this world, Satan will not have any ground in us. When we are not of this world, we will be free from Satan's authority, and we will be delivered from his reign and kingdom. In this way, God's will can be carried out on earth. Amen. So, yung mga Israelites noon, nung nasa Egypt pa sila, hindi sila nagagamit ng Diyos. Ay diyan na isang larawan na ang Egypt ay larawan ng sanlibutan. At yung hari ng Ehipto, si Paraon, ay sumasagisag kay Satanas. Amen. Kaya, kung ikaw ay hindi nagmamahal sa sanlibutan, wala ka sa sanlibutan, si Satanas, wala siyang ground, no, para ikaw ay gamitin, kamkamin, no, at ipasailalim sa kanyang kapamahalaan. So si Satanas, hindi naman natin nakikita yan. Kaya lang, ang kanyang kapangyarihan upang akitin ang tao ay ang sanlibutan. No, upang sa pamamagitan ng mga kagandahan ng sanlibutan, katulad ng mga libangan, mga fashion, mga uso-uso, no, at yung mga bagay na mga nakakaakit, nakakalibang, no, lahat ng ito ginagamit niya upang ang tao ay ilihis mula sa Diyos at mawala ang kapangyarihan at kalakasan ng tao para manalangin. So ganyan katindi, no, ang sanlibutan. Kaya kailangan tayo ay naibukod mula sa sanlibutan. Kung naibukod ka na kay Satanas, wala na ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Kasi hindi ka kayang kontrolin ng world, no, ng sanlibutan, hindi ka kayang kontrolin ni Satanas. So yun yung kailangan maintindihan natin. May God execute His will and accomplish His purpose through the church. The church's responsibility on the earth today is to perpetuate Christ's victory on the earth and to bring in God's kingdom. When the church is faithful to its position and responsibility, God's eternal purpose will be accomplished. Amen. So tandaan natin, ang responsibilidad ng eklesiya, supilin ang kanyang kaaway. Itabi ang mga gawa ng kanyang kaaway. No, yan ang ating pakikibaka laban sa masamang isa. No, at i-preach ang gospel, no, sa mga unbeliever upang matamo natin ang mga tao sa mundo, maidagdag sila sa kaharian ng Diyos. No, ano pa? Huwag tayong makibahagi sa sanlibutan. Huwag tayong magmahal sa sanlibutan.
No? Sapagat ang sanlibutan ay pinagkaharian ng masamang isa. At habang nandito tayo sa mundo, sa loob ng eklesiya, no, patuloy tayong manalangin. No, patuloy tayong manalangin upang sa ganon madala natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen. Amen. Lord Jesus, salamat Panginoon. Muli mong pinapakita ang responsibilidad na ibinigay mo sa eklesiya. Ito ay ang manalangin. Sa pamamagitan ng panalangin, masupil ang gawa ng masamang isa. Masupil ang kadiliman at ang kanyang kapangyarihan. Salamat din Panginoon. Muli mong pinakita ang mga responsibilidad ng eklesiya. O ay ang manalangin at mag-preach ng gospel. Gawin mo kaming aggressive sa mga bagay na ito. Amen.